1996 to 1997, nagsimula ang gawain sa lugar ng Anayo at Dayap Laurel, Batangas. Isang Tatay Pindong na taga ACCF Bicol na dating taga Esperanza Alfonso ay nagkaroon ng puso na maibahagi ang ebanghelyo sa kanyang kamag-anak sa Batangas. Walang available na makakasama siya mula sa ACCF Alfonso, kaya ang missionary na si Sister Melly Castillo ng BICIM ang nagpaunlak sa kanyang hangarin. At sila nga ay nagtungo sa kanyang kamag-anak na si Empin Demilio at nagpahayag ng ebanghelyo doon. Pagkalipas ng ilang linggo ay bumalik na sa Bicol si Tatay Pindong at ang nasimulang gawain ay pinagpatuloy ng misyonaring si Melly Castillo. Alinman sa tahanan nila Empin Demilio, Marisa Balani, Pauling at Betty Di Bayuga ang tinutuluyan ng misyonary. Taong 1997 ay nabili ng Jaca Corporation ang lugar kung saan ginaganap ang gawain at lumipat sa iba't ibang lugar ng Laurel ang mga kapatiran. Ang iba ay napunta sa Alfonso, Cavite. Nagpasya ang mission team na ipaalaga ang mga kapatiran sa Jesus the Light and Savior sa pangangalaga ni Pastor Efren Oliveros sa Paliparan, Laurel, Batangas. Dahil noon din ay nagbukas ang Panginoon sa Sister Melly na makapag-aral sa Bible School. Ang pamilya ni Empin Demilio ay napalipat naman mula sa Anayo, Laurel, Batangas patungo sa Barangay Sikat, Alfonso, Cavite. At sila ay muling nag-anyaya ng gawain sa kanilang bagong tahanan at sa pagdami ng dumadalo ay nagpasya na ang gawain ay ilipat na sa kanilang garahe. Sa biyaya ng Diyos at sa patuloy niyang pagsama ay nagsimula ang Sunday service sa Barangay Sikat, Alfonso, Cavite. June 1998 ay nagdaos ng unang anibersaryo na may temang Growing Up. 1999 ay ikalawang taong anibersaryo na may temang Be Ready, Keep Me Burning. Patuloy na sinamahan ng Panginoon ang iglesia at nagpahayag ng pangitain kay Sister Melly na ilabas ang church sa tabing kalsada. September 1999 ay ninais na makapagsimula kahit walang sapat na salapi, kaya nagkaisa ang lahat sa panalangin at sinagot ng Panginoon ang kanilang panalangin. May mag-asawang nagbigay ng malaki-laking halaga at ayaw nila magpabanggit kung sino sila. Salamat sa kanilang buhay. Ito ang pinagsimulan ng pagpapatayo ng church noong December 3, 1999. Ang lupa ay inupahan at may kasunduan sa halagang 3,000 kada taon sa loob ng 5 taon kay Nanay Auring Cosa. Year 2000, idinaos ang 3 taong anibersaryo sa bagong lugar na may temang taus-pusong pasasalamat. At dito rin dinaos ang kauna-unahang EGR, purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na pagsama sa iglesia ng BICIM Sikat. 2001 ang ika-4 na taong anibersaryo na may temang Go and Bring Forth Fruit. Sa taong ito nagsimula ang discipleship. At noong 2001 rin, ikinasal ang Sister Melly kay Kuya Gilbert Salamatin at naging magkatuwang sila sa paglilingkod. 2002, idinaos sa ika-5 taong anibersaryo na may temang God is Good. 2003, ang ika-6 na taon na may temang Believe in the Lord, you and your household will be saved. 2004, ang ika-7 taon na may temang Be a Living Church. Dito, hinubog ang mga kapatiran na magkaroon ng buhay na patotoo ng binagong buhay ni Kristo. 2004 ay lumipat ang BICIM Church sa Co-op Building dahil naibenta na ang lupang inuupahan at dito nagpatuloy ang gawain. 2005, nagdaos sa ika-8 taong anibersaryo na may temang As for me and my household, we will serve the Lord. 2006, ang ika-9 na taon na may temang Fruits of the Holy Spirit. 2007 ay ika-10 taon na may temang Not by might nor by power, but by the Spirit of God. Ito ang panahon na nagkaroon ng mga pagsasanay sa mga seminars at ukit. 2008 ay ika-11 taong anibersaryo na may temang There is One Body. Dito, tinuruan ang mga kapatiran na magkaroon ng malasakitan bilang isang katawan ni Kristo.
2009 ang ika-12 taong anibersaryo na may temang The Year of God's Favor. Ito rin ang taon na ang pangalan ng VICIM or Victory in Christ International Ministry ay napalitan ng Christ the Victorious Church. 2010 ang ika-13 taong anibersaryo na may temang Rooted and Established in Love. 2011, idinaos ang ika-14 na taong anibersaryo na may temang Repentance. 2012, idinaos ang ika-15 taong anibersaryo na may temang Establish the Kingdom of God. 2013, ang ika-16 na taong anibersaryo na may temang Wait Upon the Lord. Nang taong ding ito, buwan ng Pebrero, magkasabay na inordinahan ang mag-asawang Pastor Gilbert Salamatin at Pastora Meli Salamatin. 2014, ang ika-17 taong na may temang Harvests are plenty, but few laborers. Sa taong ito, dumami ang nagmalasakit na makibahagi sa Great Commission. 2015, ang ika-18 taon na may temang Year of Increase. Dito, nagsagawa ng spiritual census at evangelism sa lugar ng Sikat, Esperanza at Sambal. 2016 ay ika-19 na taon na may temang I Can Do All Things Through Christ. Nagbunga ang pagpapagal ng mga manggagawa sa Great Commission at naging outreach ang Sambal Tagaytay na kalaunan ay naging Christ the Victorious Church Sambal na ngayon ay pinangangalagaan ni Pastora Bolresi Silverio. 2017 ay ika-20 taong anibersaryo na may temang All Things Work Together. 2018 ay ika-21 taon na may temang I Have Chosen You. November 2018, muli nagkaroon ng pagkakataon na makapunta muli ang Pastora Meli sa lugar ng paliparan Laurel, Batangas. At dito ay muli ipinagkatiwala ng Panginoon ang pangangalaga sa mga Kristiyano sa lugar na iyon. At kalaunan nga ay naging Christ the Victorious Church Paliparan sa pangangalaga ngayon ni Pastora Arlene Desagon. 2018, nagkaroon ng problema sa pinagdarausan ng gawain sa COP building. Kaya nagbalak na magpatayo ng sariling church building ang CBC Sikat. Ang mag-asawang Jesusita at Dante Gatdula ay nag-donate ng 107 square meter para pagtayuan ng sariling church building. May pinadala rin sa simbahan ang Panginoon sa katauhan ng mag-asawang Adriel at Mercedita Hake upang magkaroon ng regular na buwan ng ambag para sa church building fund. Nagkaroon din ng challenge sa mga kapatiran na mag-ambagan sa ipatatayong church building. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Sumagana nawa lalo ang pagpapala ng Diyos sa inyo. 2019, hindi na nakapagdaos na ika-22 taong anibersaryo ang church dahil noong January 2009 ay pumutok ang Bulkang Taal at lumaganap ang sakit na COVID-19 na lubhang delikado sa kalusugan at buhay. 2020, sa kabila ng COVID-19 ay naisagawa ang groundbreaking sa pagtatayuan ng church. Ang construction ay pinangungunahan ng kapatid na MP Demilio, katulong ang mga kapatid na si Angel Kaisip, Rico Capulong, Pastor Gilbert at iba pang kalalakihan. Lalong lumala ang pandemya kaya noong March 20 ay nagdeklara ng lockdown ang gobyerno. Ngunit dahil nasa looban ang church at may nabili ng materyales, ay pinagpatuloy ang paggawa kahit lockdown. April 2020, total lockdown. Dito tuluyan nang napahinto ang pagtatayo ng church building. Buwan ng May ay muling nagsimula sa construction. Buwan ng August ay nagsimula na magamit ang bagong church building ng CBC Sikat. Dahil sa pandemic pa rin, ay pinatupad ang social distancing at ginawa rin dalawang Sunday service, isa sa 6 a.m. at ang pangalawa ay sa 10 a.m. Taong 2021, wala pa rin naganap na celebration para sa ika-24 na taong anibersaryo ng church dahil nasa ilalim pa rin ng lockdown, dulot ng COVID-19 at bawal ang malakihang pagtitipon. 2022 ay muling na-celebrate ang anniversary ng church
at ito ay ika-25 taon na may temang Understanding the Love of Christ. Salamat sa Diyos at unti-unti nang nakabalik sa normal na pamumuhay ang mga tao mula sa pandemic. Ito rin ang taon na bumili ulit ng additional na 100 square meters na lupa ang church mula sa mag-asawang Dante at Jesusita Gattulla. Bukod sa ipinagbili nila sa murang halaga, ang kalahati ng kabuuang halaga ay kanilang ipinantulong upang mapandagdag sa pagpapatapos ng church building. Salamat sa Panginoon para sa buhay na mag-asawa. 2023 ay ipinagdiwang ang ika-26 na taong anibersaryo ng church na may temang Servant Leaders. Sa taong ito, nagkaroon ng panibagong outreach program ang CBC Sikat sa San Gabriel, Laurel, Batangas. Sa taong ding ito ay inihayag sa kapatiran ang layuning maging committed sa pag-iipon para sa sasakyan goal. Ang pagkakaroon ng sariling sasakyan ng church ay malaki ang maitutulong sa pag-abot sa mga kapatiran o maging sa ibang tao upang maibahagi ang Ebanghelyo. At ngayon, June 23, 2024, ay ating pinagdiriwang ang ika-27 taong anibersaryo ng CBC Sikat na may temang Committed to Christ. Happy 27th anniversary CBC Sikat!